Huwag na tayo mag-intro, diretso na tayo sa kwento. Para sa inyo to. Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang iwan ko si Julie. Mahigit 1 taon din akong nakituloy sa bahay nila. Halos mag-asawa na nga kami. Tapos ay bigla na lang akong umalis nang hindi nagpapaalam at nagparamdam. Noong panahong iyon ay masyado akong nagpasilaw sa umuusbong ko palang na karera bilang artista. Kaliwat kanan ng mga proyekto kung saan gumaganap akong kaibigan ng bida. Malaking bagay na iyon para sa mga katulad kong nagsisimula pa lang sa pagiging extra. Mahal ko si Julie. Subalit mas pinili ko ang landas na inakala kong magtataas sa akin. Kapag nasa ganoong industriya ka kasi ay samot-saring pribilehiyo ang nakapalibot sa'yo. Malaking kita ng pera, kasikatan, babae at droga. Ang akala ko talaga ay iyon ang magpapaligaya sa akin. Pero nagkamali ako. Maling-maling tinalikuran ko ang wagas na pag-ibig na inalay sa akin ni Julie. Ipinagpalit ko ang ligayang hatid ng tunay na pag-ibig sa sarap na maaaring iparanas sa akin ng makamundong pagnanasa. 2 taon nga ang lumipas at may nagsulputang mga bagong artista. Sila ang isinasalpak sa mga bagong proyekto. Naisang tabi kami ng mga kasabayan ko. Anong magagawa namin? Mga kamag-anak ng veteranong artista o di kaya naman ay mga producer ang mga ipinalit sa amin. Kaya nga ngayon ay halos isumpa ko ang kalakaran ng industriyang pinili ko at naging dahilan pa para talikuran ko si Julie. Mabuti na lang talaga at sa mga panahong umaarte ako ay nakapag-ipon ako ng malaking halaga. Nakapagpundar din ako ng bahay at negosyong mini grocery. Ngayon nga ay nakaharap ako sa bahay nila Julie. Dalangin ko sa Diyos na sana ay hindi pa huli ang lahat. Sa kabila ng 2 taon kong hindi pagpaparamdam ay nakahanda na ako kung sumbatan ako ni Julie at ng nanay niya. Makarinig ng masakit na salita. Nakahanda na rin ako kung sakaling tumama sa akin ang kamao ng tatay niya. Hindi ko iilagan iyon. Nakahanda na ako. Kasalanan ko naman. Bukas ang gate ng bahay nila kung kaya't pumasok na ako at kinakabahang tumapat sa nakasaradong pinto. Huminga muna ako ng malalim at akmang kakatukin ng pinto nang biglang bumukas ito. Iniluwa nito ang nanay at tatay ni Julie. Hindi ako nakapagsalita dahil sa labis na hiya sa kanila. Binasag ng tatay ni Julie ang katahimikan nang alukin ako nitong pumasok sa loob. Umupo sa upuang gawa sa Nara ang tatay ni Julie. Itinuro niya sa akin ang upuang gawa rin sa Nara bilang pag-aanyayang umupo. Ang nanay naman ni Julie ay nagtungo sa kusina. Pagkabalik nito sa sala ay may dala ng tray na may nakapatong na 2 tasa ng kape. Inilapag niya iyon sa lamesitang pumapagitan sa amin ng tatay ni Julie. Hindi muna pinansin ng tatay ni Julie ang mga tasa ng kapeng nakalapag sa lamesita. Tumayo itong nakatingin sa akin at itinungo ang ulong nagpapahiwatig na sumunod ako sa kanya. Tinungo niya ang pinto ng kwarto ni Julie. Ako naman ay nasa likuran niya lang at tahimik na nakasunod. Binuksan niya ang pinto. Magkahalong pananabik at pagkakonsensya ang naramdaman ko nang makita ko si Julie. Parang may mali sa mga ginagawa nito. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama at nakaharap sa isang lamesitang may nakapatong na palanggana. Sa palanggana ay may nakatanim na halamang gumamela. Ang labis ko pang pinagtaka ay kung bakit kinakausap iyon ni Julie. Iiyak, tapos ay biglang tatawa. Akmang papasok ako sa kwarto upang makausap si Julie, nang biglang iniharang ng kanyang ama ang bisig at marahang isinara ang pinto. Bumalik kami sa pagkakaupo sa upuang gawa sa Nara. Dinampot ng tatay ni Julie ang tasa ng kape at humigop ng laman noon. Bumuntong hininga muna ito bago magsimulang magkwento. At noon nga ay nalaman ko ang pasakit at dalamhating na idulot ko kay Julie noong iwan ko ito. Buntis pala si Julie noong panahong iyon. Magdadalawang buwan na raw ang anak ko sa sinapupunan nito nang iwan ko siya. Nagpabaya ito sa sarili at hindi na raw kumakain at nagsasalita.
Palagi lang tulala. Hanggang isang araw ay nadatnan ng mga magulang nito sa kwarto ng dalaga ang anak. Nakasalampak sa sahig at walang malay. May umaagos na dugo sa bintit hita nito na kumalat na rin sa sahig. Sa kalagitnaan ng pagkukwento ng tatay ni Julie ay biglang humagulgol ng iyak ang asawa nito. Pansin ko rin ang bahagyang pagpunas ng palad ng lalaki sa gilid ng kanyang mga mata upang pigilan ng mga luhang nais ko mawala. Nagsalita at nakiusap ang nanay ni Julie na kung gusto ko raw bumalik sa buhay ng kanilang anak ay tanggap pa rin nila ako. Sana nga lang daw ay wag nang maulit na iwan kong muli ang anak niya kung sakali. Matapos ang mga salitang iyon mula sa nanay ni Julie, ay kumawala na ang mga emosyon kung kanina ko pa pinipigil na nauwi sa pagkahagulgol. Tumayo ang tatay ni Julie. Lumapit sa tabi ko at umupo. Hinimas nito at tinapik-tapik ang likod ko para pagaanin ng aking loob kasabay ng pagbulong sa akin na hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali ko. Bukas palad nila akong tinanggap. Mag-iisang buwan na akong muling namamalagi sa bahay nila Julie at kahit ni isang sumbat ay wala akong narinig sa mga magulang nito. Tinutukan ko ang pag-aalaga kay Julie. Maganda naman ang kinahihinatnan dahil nabawas-bawasan na ang biglaang pagtawa nito na biglang iiyak at matapos ay tatawang muli. Pero ang hindi nagbago ay ang palagi niyang pagkausap sa halamang gumamela na nakatanim sa palangganang nakapatong sa lamesita sa loob ng kanyang kwarto. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang umaga ay umalis ako ng madaling araw pa lang at bumili ng bonsai. Yung halamang ikinorte at ikinurba para magmukhang maliit na puno. Pinili ko ang pinakamagandang bonsai na nakatanim din sa pinakamagandang paso. Pag uwi ko ay nadatnan kong natutulog pa rin si Julie sa kwarto niya. Marahan kong binuhat ang palangganang may nakatanim na gumamela at inilabas iyon ng bahay. Pagbalik ko sa kwarto ay nilatagan ko ng bagong berdeng sapin ang lamesita. Saka ko ipinatong ang pasong may tanim na bonsai na berdeng-berde rin ang kulay ng mga maliliit nitong dahon. Hinayaan ko lang matulog si Julie at siguradong masusurpresa ito pagkagising at makita ang regalo ko. Ngunit kinahapunan, habang nakaupo kami sa upuang gawa sa nara ng mga magulang ni Julie, habang nagkakape at nagkukwentuhan, ay may narinig kaming tunog na parang may nabasag. Nagmula iyon sa kwarto ni Julie kung kaya't madali naming tinungo iyon. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin sa sahig ang bonsai at ang basag na paso nito kung saan ito nakatanim. Ang tindi ng pagkakahagulgol ni Julie. Mabilis itong nilapitan ng mga magulang at niyakap para pakalmahin. Biglang nagsalita ang tatay ni Julie. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita at narinig ko ito kung papaano magalit. Nasaan ang halamang gumamela? Pasigaw na tanong nito at nanginginig sa galit. Nasa labas po. Inilabas ko po kasi... Hindi na naituloy ang paliwanag ko nang muling sumigaw ang tatay ni Julie. Ibalik mo rito! Bilisan mo! Dahil sa pagkasindak ay mabilis akong lumabas ng bahay at binuhat ang palangganang may nakatanim na gumamela at ibinalik iyon sa kwarto ni Julie. Nang laki ang mga mata ng mga magulang ni Julie nang makita ang kinahinatnan ng halaman. Mas lalo pang pumalahaw ng iyak si Julie. Ang halamang gumamela kasi ay nangaluntay dahil sa matinding init ng araw sa labas. Nagsalitang muli ang tatay ni Julie sa seryoso at galit na tinig. Diyan sa palangganang iyan nakalibing ang anak mo. 2 beses mo na siyang pinatay. Kung umabot kayo dito sa dulo ng kwentong ito, pakiusap, pakilike na yung video, pakishare na rin, tapos subscribe na kayo dito sa channel natin. Pakihit na rin yung notification bell para palagi tayong updated sa mga i-upload ko nating mga kwento. Maraming salamat.